Hello, check mic. Okay, good evening po. Good evening po sa lahat. Welcome sa ating prayer and fasting for 2026. Again, tayo ay magpe-pray at mag-ayuno for 21 days. So if you are joining us in person, salamat sa inyo sa pagdalo. Hello, hello. And if you are an online worshiper, kasama rin namin kayo dito. We have the same God who is with you there. Saan man kayo naroroon. So, I'm Brother Ega Malyari. I'm your MC for tonight. And I am here to pray with you. Are you ready to pray? Okay, are you ready to pray? Ang tanong, ano nga ba yung ipagpe-pray? Narita nung Sunday and I like it. Sabi, God of fulfilled promises. And kung meron na kayo ng mga booklets, pero mamaya natin didiscuss yan, nandyan sa lahat ng page ng booklet, 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Kahit ganito kadami yung pangako, tinupad na yan ng Lord. Actually, past tense na yan, tinupad na ng Lord yung kanyang lahat ng pangako kay Kristo. Okay? Dahil ang Diyos ay tapat. Tama po ba? God is a promise keeper. Okay. Kaya lang kurot ng konti. Yung God of fulfilled promise, for sure. Sigurado, 100%. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, is 2026 the year na tutuparin nyo naman yung mga pangako nyo sa Diyos? May balik, di ba? God is a promise keeper, pero kapatid, marami-rami na rin yung pinangako natin sa Panginoon through the years. Lord, gawin mo lang ito, gagawin ko to. Natupad na ba? So, pagbulay-bulayan po natin yan as we start yung ating 21-day prayer and fasting. Para sa mga nandito sa sanctuary, you know the drill. Yellow slip para sa ating prayer requests at meron pong pagbabago. Di ko alam kung sino namili ng color scheme. Ang ating praise item ay nasa blue na. No? So wag kayong maghanap ng pink slip, blue slip na. So yellow and blue slip. Sabihin, kung ikaw ay nagre-request, dapat meron ka rin kakayahang magpasalamat sa Lord. Sa blue slip, okay? Para sa mga online worshipers, yung inyong mga prayer request at yung mga praise items, pareho nyong ilagay sa comment section. And trust na yung ating mga intercessors ay nire-revisa po yan, kinokolate yung ating mga praise items at ating mga prayer items at yan po ay inagpe-pray. No? So, para sa ating mga online worshipers, meron po kayong kakayahang i-share yung ating mga broadcast. So, i-share nyo po para mas maraming makinabang sa ating 21-day prayer and fasting because there is power in prayer. Alam na po natin yan, okay? For 21 days, sabi God is a promise keeper. For 21 days, ang bawat isa ay meron tayong promise of the day. Kung nakikita nyo sa booklet. So for day 1, ang ating promise of the day can be found in Romans 10:9-10. Ang sabi po dito, let me read, and if you have your Bibles, please read it with me, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Blessing number 1. Pero tayo ay 21 days. So 21 promises ang makikita natin at pagbubulay-bulayan natin sa ating prayer and fasting. Okay, so this time, review natin. Bakit nga ba tayo nagpe-prayer and fasting? At ano ba yung pwede nating i-expect dito? I-review natin. Bakit nga ba may prayer and fasting? Okay,
So ngayon, habang nire-review natin, I encourage lahat, maghanap kayo ng kapartner, i-discuss nyo to. Ano ba yung purpose at ano ba yung ine-expect nyo? Bakit ba kayo dumalo? Bakit ba kayo nandito? At ano ba yung ine-expect nyo? So pag-isipan nyo na yan, pero tingnan nyo to bakit nga ba may prayer and fasting? Bakit nga ba 21 days, Pastor Glenn? Bakit ang haba Bakit hindi na lang 14 days? Or bakit hindi na lang 7 days? O bakit hindi na lang 3 days? I believe it is beneficial to start any year with prayer and fasting. Why? Tignan nyo to, meron ba kayong ganitong karanasan? Meron kayong nakita randomly, kaibigan, long lost friend, meron ka sanang lakad, nakita mo sa mall. So nag-decide kayo na mag-halo-halo. So, halimbawa, nagkita kayo ng alas 10 ng umaga. So meron kang ka-appointment ng alas 2. Sa sobrang miss na miss mo siya at dahil talagang kaibigan mo siya, nung mula nakita, alas 3 na nagkukwentuhan pa rin kayo. Meron pa kayong ganong ano na to, exaggerated yun sa akin. Or one fine day, kompleto ang pamilya nyo, ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakad sana, pero dahil nagkasarapan, biglang nagkayayaan sa tanay. Nag-breakfast, nag-lunch, at nag-dinner. Cancel lahat ng lakad. Bakit? Dahil mahal nyo yung isa-isa, di ba? So nag-i-spend kayo ng time with each other. I believe yun ang essence ng 21-day prayer and fasting. And hopefully maalala natin ito, itong praise na to. Let's linger a little longer to pray. Linger a little longer to pray. Ibig sabihin, day 1, kung nag-pray ka ng 5 minutes, bukas mag-pray ka ng 6 minutes, sa susunod 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. And I believe we can all do that kasi mahal tayo ng Diyos unang-una at mahal natin siya. Okay po ba yun? Kaya pala 21 days, ang kinocultivate ay yung disiplina to be with God. More than anything. Alam ko, ready na kayo. Meron na kayong partner. Mag-usap kayo, ano ba yung purpose, kung bakit ka nandito, at ano yung ine-expect mo. Sige po, grab a partner at i-discuss nyo to. Bakit nga ba ako umaatid ng prayer and fasting? Then share ano ang inaasahan mo. Sa ating mga online worshipers, please do the same. Kung sino man yung katabi nyo dyan, sa bahay, sa coffee shop, pwede nyo rin pagkwentuhan, bakit ka nagpe-prayer and fasting, ano yung purpose, and what do you expect from God. Taas ang kamay nung nakapagkwentuhan na about the purpose and expectation. Uy, hindi pa tapos. Mapasarap sila. Okay, last minute para magkwentuhan about the purpose and expectation of 21 days prayer and fasting.
Don't forget to pray for each other as you end yung kwentuhan. Okay. Okay, please end your kwentuhan and focus here sa akin ulit. Okay, everyone, I hope meron na kayong lahat kopya ng booklet. Taas ang mga booklets, please. So, yung booklet ay dadalin po natin gabi-gabi at hindi po natin itatapon after ng prayer and fasting. Because if you look carefully, napakaganda na ating booklet. I think ito yung pinakamagandang booklet natin, ever. I like the cover, I like the back cover, and if you skim through it, makikita natin there are over 7 informative pages about prayer and fasting. 7 about prayer and fasting at ano ba yung kahalagahan nito sa atin, di ba? And then doon pa lang sa page 9, mag-uumpisa yung day 1. So marami tayong babasahin. I hope isama nyo sa devotion nyo yung pages 1 to 8, basahin nyo para malinaw sa atin ano nga ba yung prayer and ano nga ba yung fasting. Okay? And quickly, gusto ko lang kayong dalhin sa page 4. Sa page 4 kasi, page 4, bullet number 4. Ang sabi, meron tayong konting correction if I may. Sabi, avoid drugs. Parang sinasabi, don't say no to drugs. So avoid drugs, tapos ang sabi, medication should be with avoid drugs, even natural herbal drugs and homeopathic remedies. As a person na under medication, mas tama po sigurong sabihin na if you are on medication, consult mo muna yung doktor mo. Disregard na natin yung avoid drugs. Ibig sabihin, magpa-fasting ka, kung ano yung kinumit mo sa Lord, pwede naman yon. Pero ikonsulta mo sa doktor mo kung ikaw ay kagaya ko na at may at least 10 tabletang iniinom sa isang araw. Hindi mo pwedeng tanggalin bigla yon. Okay? Consult your doctors. Huwag basta avoid drugs. Alright? Pero again, huwag niyo pong iwawala yung inyong mga booklets. Bring it every day. Diyan kayo magsusulat. Diyan kayo mag-notes. And napakaraming information that. Okay? Okay. So kung kayo'y maraming kasama sa bahay, or kayo'y kahit nag-iisa lang, pakisulatan nyo na rin ang name yung inyong booklets para kung maiwan man dito sa church ay itatabi at pwede mong balikan na maibigay sa iyo yung iyong sariling booklet. Okay? So, without further ado, umpisahan po natin ang ating prayer and fasting with the prayer. Sasamahan po tayo ng ating Pastora Risa Galang para sa ating opening prayer. Good evening po sa bawat isa. Okay, paki-greet po natin katabi natin. Baka kararating lang po. Isa pong pinagpalang gabi. Muli po, welcome po sa bawat isa sa atin na naririto po ngayong gabi para po sa ating unang gabi na ating 21-day prayer and fasting. Na-welcome na po natin ang lahat na naririto at even yung mga kasama natin sa online. And this time po ay tayo po'y lumapit sa pinakadahilan kung bakit po tayo naririto ngayong gabi. Tayo po'y mananalangin at patuloy nating hihingi ng biyaya ng Panginoon para samahan po niya tayo ngayong gabi. Okay? Tayo po lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O Lord God. Purihin ka aming Panginoon. Tunay po, Lord, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Una sa lahat, maraming salamat sa panibagong taon na binigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, na naging tapat ka sa amin noong 2025 at ngayong bagong buwan ng bagong taon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa sa amin and even, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. We worship you, Lord. We thank you, Lord. Maraming pong salamat sa kabutihan mo. Nasisimulan po namin
ang taon na ito with your presence, O God. Maraming salamat, Panginoon, na kaming lahat ay naririto, una sa lahat upang papurihan ka at sambahin ka namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ang kaligtasan po ay tinanggap ng bawat isa sa amin. At hindi lamang yung Panginoon ang pangako mo po. Marami kang pangako sa amin, Lord God. At ito po ang mararanasan namin. Ito po ang dinideclare namin sa taong ito, Panginoon. Because you are the God of promises, Panginoon. At ang lahat ng yun ay may katugunan po sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Lord, sa gabing ito, nasisimulan po namin ang aming pag-aayuno at ang aming sama-samang pananalangin. Hinihiling po namin ang presensya mo, Panginoon. We pray, O Holy Spirit, you are welcome here, Panginoon. You move, Panginoon, mightily within us, O Lord. Wala kaming ibang dinidesire, Panginoon, kundi maranasan namin ang dakilang pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa aming kagutuman, physically, Panginoon, bubusugin mo po kami ng presensya mo, Panginoon. At yun po ang pinakamahalaga sa lahat, Lord God. Maraming pong salamat, Lord. Ang lahat po ay biyaya mo lamang po, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Samahan mo po kami gabi-gabi, Panginoon. Ang bawat isa na meron pong gampanin o may gagawin, Panginoon. Kayo po ang mag-anoint po sa bawat isa. Gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, to minister to your people, Lord. To speak to us, Panginoon. Lord, ayusin mo po yung puso namin una sa lahat. Gaya po ng aming binasa ngayong araw na to sa aming reading, Panginoon. Sabi mo po doon, be holy because you are holy, Lord. And right now, Panginoon, kinukuha namin itong mga oras na to, Lord, upang magpaayos din po kami sa iyo ng aming mga puso, Panginoon. Tinatahimik namin, Panginoon, ang aming diwa sa mga oras na to, Lord, sa mga sandaling ito upang siyasatin namin ang aming mga pusong, aming isipan, Panginoon. Sa aming pagpunta ngayong gabi, Lord, kung meron kang nakikita sa amin na hindi tama, kung may nakikita ka sa aming karumihan, Panginoon, Lord, we pray, O God, for your cleansing and for your forgiveness, O Lord. And thank you, Lord, dahil pangako mo rin yung Panginoon that if we will confess our sins, lilinisin mo kami. You will cleanse us, O God. Kaya salamat, Panginoon, salamat po. Gusto po namin simulan ng taon na ito, Lord, na may malinis na puso at malinis na isip, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, na doon ka magsisimula sa amin. Doon mo gagawin ang kalooban mo. Doon namin mararanasan, Panginoon, ang magandang plano mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. And thank you, Father God. We receive that forgiveness. We receive that cleansing from you, O God. Maraming pong salamat. At sa iyo po namin, Lord, pinagkakatiwala ang buong gabi na ito at ang mga susunod pang gabi, Panginoon. Mangusap ka, kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sa lahat na ito, Lord, wala kami mag-glorify, wala kami maitaas, kundi ang pangalan mo lamang po, aming Panginoong Jesus. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. We give you back all the glory and praise, O God. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Pwede ba tayo makarinig ng isa pang malakas na amen for that? Amen. All of God's promises are yes in Christ. Sa ating pong pagpe-pray at sa ating pag-aayuno, may mga pangako pong ibibigay ang Lord sa ating mga puso. And they are all yes in Christ. Okay? They are all yes in Christ. Okay. Sabi po ng 2 Timothy 1:8, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God. Yung testimony, ang Tagalog natin is patotoo. Yes, patotoo mo yan, pero pag sa English, it's the testimony about our Lord. So it has to be A, B, C. It has to be accurate, has to be brief, and it has to be Christ-centered. Minsan kasi merong danger na sa pagpapaulit-ulit ng ating mga patotoo,
parang ikaw na yung bida. It should always be Christ-centered. Remember, we are witnesses of the grace of God. So sa this time, meron po tayong volunteer na mag-testimony. Tawagin po natin si Brother Roel Nunez. Pero meron pong open po yung floor for other volunteers. Pero si Brother Roel ay blessed na blessed at gusto niyang i-share sa inyo ang testimony of our Lord. Brother Roel. Magandang gabi po. Mayayain po ako eh. Kinakabahan po talaga ako. Tsaka di po ako, di pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na malalagpasan ko na po namin yung struggles na dumating sa amin. October 1 po, ng gabi habang nasa bahay po ako, bigla pong may tumatawag sa akin. Sinagot ko tapos yun biglang di magandang balita. Ang unang balita nga po sa akin, nabundol daw po ng truck yung kapatid ko. Nagmamadali po ako umalis. Habang umalis ako ng bahay, di na ako umaasa na buhay kasi truck nga eh. Sabi ko. Pero praise God kasi pagdating ko po doon sa aksidente, motor lang po pala yung naka-aksidente po sa kanya. Grabe po, talagang yung kapatid ko talagang bali po. Tapos critical po talaga. Dinampot po namin siya, kasama ko po yung rescue, wala pong malay. Tapos yun, nakala ko nga talagang pinag-pray ko kay Lord habang nasa ambulansya kami. Tapos may mga kasama ako, tiyahin ko, tapos yung pamangkin niyang nurse. Tapos pinag-pray ko talaga yung kapatid ko na kahit thanks po, pinag-pray ko, Lord, buhayin niyo po yung kapatid ko. Tapos, yun, nadinala po namin sa Quirino. Pagdating po ng gabi na yun, nagpaalam po ako dun sa supervisor ko na, Sir, hindi po ako makakapasok kasi nasa hospital po ako, na-aksidente po yung kapatid ko. Okay naman siya. Yun, habang andun yung kapatid ko sa critical, andun lang ako sa labas hanggang umaga. Tapos pagtingin ko dun sa GC namin sa trabaho, nagkakagulo kasi pang umaga po ako eh. Tiningnan ko, yung mga katrabaho ko hinarang na po sa planta, di na po pa pinapasok sa production kasi nagdeklara po yung company namin ng temporary shutdown 6 months po. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin ko? Naksidente yung kapatid ko, tas wala akong trabaho. Sabi, paano na ako neto? Paano ko maisosurvive to? Tapos, akala ko po dahil public lang, wala ganong gagastusin. Pero hindi po eh, kasi isa pa pong problema dumating nung nagbigay na po ng reseta yung doktor. Akala ko po gamot, yun po pala, implant, yung bakal po. In-inquire ko po dun sa company na pagbibilhan. Akala ko mura lang. Nagulat po ako sa presyo. Sabi, 90,000 pag kinash. Pero pag GNL, 180,000. Sabi ko, Diyos ko po, 5,000 nga, pahirapan sa pamilya namin eh. Yun pa kayang 180,000. Pero sabi po, may option naman, ilakad mo sa government. E di sabi ko po, sige po, lalakarin ko po. Magkano po ba total na makukuha namin? Kung sakali. Ay, sabi nung 90,000 lang yan. E di sabi ko, 80,000 po magka-cash out kami. Sabi niya, ganun talaga. 40,000 lang yan sa PCSO, 40,000 po sa Office of the President, 50,000 po sa PCSO. Nilakad ko po agad. Di po ako nagdalawang isip. Nilakad ko po yung guarantee letter. Pero andun pa rin po habang nilalakad ko po sa Office of the President madaling araw. Habang nilalakad ko, natapos ko po yung paglalakad, nilakad ko na rin po sa DSWD. Andun pa yung para makakuha ko ng cash.
andun pa rin po yung, yung isip ko na saan ko kukunin yung 80,000. Mag-aambagan kami. Wala rin naman pong hanap buhay na matino yung mga kapatid ko, nangangangkong lang po. Tapos, sabi ko, mahihirapan talaga. May isa pong may nakilala po ako doon, taga Romlon, Christian po, taga Victory Christian Fellowship. Pinag-pray niya ako, tapos prophetic po yung prayer niya, Kuya, pag-pray kita. Tapos, surrender mo kay God yung problema mo. Tapos, pinag-pray niya ako ng wisdom, na isuko ko yung problema ko sa kanya. Sabi niya, let go mo yung mga kapatid mo kung wag mo na silang intindihin kung ayaw ka nilang anuhan. Prophetic po kasi di niya naman yung alam yun eh. Sabi ko, sige, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Bigyan ako ng Lord ng wisdom. Pumunta po ako dun sa social welfare. Tinanong ko po sila, sabi ko, ma'am, ganito po yung sitwasyon ko. Yung kapatid ko po na aksidente, yung nakabundol po sa kanya, patay. Wala po kami mahahabol sa nakabundol dahil nga po namatay. Tapos yung makukuha ko lang pong tulong sa PCSO saka sa Office of the President, 90,000. Ma'am, hindi po namin kaya tong 80,000 na to kasi nga po, sakto nga po, nawalan po ako ng trabaho. Sabi ko, saan ko naman po kukunin yan? Yung nanay ko, senior. Sabi niya, sir, sa DSWD, sabi ko, ma'am, hindi nga po tumatanggap ng GL yung supplier eh. Kasi di daw po nagbabayad. Sabi niya, sir, kausapin mo yung doktor, maghanap ka ng ibang supplier. Dali-dali po ako pumunta dun sa office ng ortho, kinausap ko po. Praise God po, binigyan ako ng panibagong supplier, tapos pinuntahan ko po. Yung dating, yung dating 180,000, pagdating ko doon sa kabilang supplier po, naging 118,050 po. Tapos po yun, inasikaso ko na po siya. Nakakuha po ako ng 60,000 sa DSWD. Tapos yun, inaantay ko na lang po sa PCSO. Akala ko po noong time na yun, okay na kasi nakasikaso ko na po. Tapos sabi ko, okay na, hawak ko na. Tapos nabayaran na rin po namin yung kulang. Naghihintay na lang kami ng schedule ng operation. Di nung naoperahan yung kapatid ko, sabi ko makakauwi na kami, praise God. Pero yun po hindi po nangyari kasi 6:30 po ng gabi, pinasok po yung kapatid ko sa OR, tapos 2:30 na madaling araw, nagpapahinga po ako doon sa upuan. Biglang ginising ako ng nurse, sabi niya, sir, tawag po kayo doon sa OR, tawag po kayo ng doktor. Doon pa lang, parang kinabahan na po ako eh. Tapos pagdating ko po doon, sinalubong po ako ng maraming doktor, surgeon, anesthesiologist, sabi niya, pinaliwanag yung ganito, sir, yung kapatid mo, naoperahan namin yung hita, pero yung sa balikat niya, nahinto kasi nawala yung pulso niya, bumaba yung BP niya. Tapos kinausap ako ng anesthesiology. Sabi ko, ma'am, anong kalagay ng kapatid ko? Anytime pwedeng huminto po yung niya eh, yung puso niya eh. Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, kala ko makakauwi na kami. Hindi pa pala. Parang ako eh, parang sinukluban ng langit at lupa dahil uwing-uwi na nga kami. Pero yun, pinag-pray ko talaga siya na, Lord, na pagalingin mo yung kapatid ko, bigyan mo siya ng pangalawang buhay kasi, siyempre, yun, praise God kasi, mga 2:30, mga 3 ganun, na agaw buhay siya, critical, anytime pwedeng huminto ang puso. Tapos pagdating po ng 5 a.m., yung ililipat na siya sa ICU, nakikita yung kapatid ko, gising na siya. Tapos, kinakausap ko siya kahit di siya nagsasalita kasi nakatubo. Pero, nagre-respond na siya. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi akala ko talaga, mamamatay yung kapatid ko kasi tapos, wala pa akong kasama doon sa hospital. Ako lang mag-isa. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin ko? Pero napakabuti ng Diyos kasi 2 beses iningatan ng Lord yung yung kapatid ko. Tapos yung provision niya po, na natapos na po yung operation niya, inasikaso ko po. Naging bill po namin na 541,000 po. Pero praise God po, wala po akong binayaran dun sa bill na yun. Si Lord po nag-provide. To God be the glory po. Tama na, Brother Well.
Yun pong testimony ni Brother Ruel ay narinig ko na doon sa Christmas party ng Men on Fire. At doon, maging hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng kapatid sa kapatid. Naramdaman din niyo po ba yun? Yung pagmamahal ng pamilya sa kapamilya. And I believe yun yung mensahe, yun yung gusto ng Lord. To love yung pamilya mo and to love yung pamilya mo in Christ. Tayo po magmamahalan. Salamat, Brother Ruel. Medyo mahaba po yun, no? So hindi brief. But mahaba talaga yung kwento. So kung meron hong magte-testimony pa, now is the time. Siguro we can allow for one more na maikli. Sorry po, hindi po ako makakababa dyan dahil may sarili pong isip yung tuhod ko. Minsan kusang tumitiklop. Meron na bang gusto mag-volunteer? Parang may nakikita ako dyan kayo, nakangiti sa akin parang nakakulay rust. Ayun, nakasilip pa ngayon. May testimony ka ba? Ang tinutukol ko po ay aking, wala iba kundi ang aking asawa. Walang volunteer so ikaw lang. Ito po ay fresh na fresh. I believe, ngayon po, inaalaw din natin yung throwback. No? Pero I believe, each day, kasi first day pa lang naman natin, mayroong mga fresh na testimony na ibibigay ang Lord sa iyo dahil He is a God of fulfilled promises. So, ang maganda po yung fresh. No? Teka muna, nagkamali ako kanina. Sorry, kapatid na Gid Dadia, Mr. D. Dapat, hindi binibigay yung mic sa magte-testimony. Please introduce yourself. Ako po si Ate Amor, butihing asawa nitong isang to. Kung fresh po ang gusto ninyo, ay, awakan mo na to. Kasi itong pong umaga, itong araw na to, ay medyo napagod ako. Sabi ko, parang natatamad na ako pumunta ngayong gabi. Sabi ko, excuse naman ako siguro kasi nag-spend ko yung the whole day sa ospital para mailabas yung aming baby Arco, yung baby ni Jaira at saka ni Clarine. So, medyo natagalan. Pag uwi ko, sabi ko, pagod na ako. Sabi nga niya ito, kung sasabay ako sa kanya, sabi ko, sige, susunod na ako, magpapahinga muna ako. Pero, praise God, nandito ako, si Arco nasa bahay, at yung aming ilang buwan, 2 buwan mahigit na naiwan sa ICU, ay inaraw na ng Diyos na makauwi ng malakas at walang komplikasyon na sa bata. Patuloy po ang panalangin para sa kanya. God is good. Yung pong sinasabi na si Baby Arco, by the way, ay yung pong anak na lalaki ni Jaira at ni Clarine San Victores. Okay, it took a lot of prayers. Ang tindi ng financial challenge. But it only took one God to bring him home. So Arco is home and we praise God for that. Share po kami doon sa testimony. Okay, thank you, thank you. Siguro ngayon naman, sabi sa Psalm 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Tonight, hindi naman natin kailangan lumuhod. But if God is telling you to kneel down, you can do so. But when we prepare to worship God, we'll kneel our hearts to God. Meaning, we humble ourselves before the Lord. Okay? So, let us humble ourselves before God. And part po ng ating prayer and fasting is to worship God through singing. God bless you. Ayan, magandang gabi po. Sige po, tumayo po tayong lahat at sama-sama po tayong awitan at papurihan ng ating Diyos. Amen. It's you, Jesus. Purify my heart, let me be as gold and precious
be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, my Master. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from my sin, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will.
of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after
goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Praise you, Father. We praise you, Lord. We thank you for your goodness sa aming buhay, Lord. Thank you dahil everyday namin nararanasan yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo po sa amin. Thank you dahil in every season in our lives, nandun ka, Lord. And this year, Lord, di kami takot na humarap sa anumang problema, kaharapin namin. Dahil alam namin kasama ka namin, Lord. We pray, Lord, na patatagin niyo po yung faith namin and yung hope namin mas maging stronger this year. I pray, Lord, tonight, marinig namin yung mensahe mo, yung tinig mo sa bawat isa, dito man po sa church at doon sa mga online, Lord God. I pray, Lord, na maranasan ka namin tonight. We pray, Lord, na mabless po ang bawat isa and excited kami sa gagawin mo sa amin ngayong gabi na to, Lord. We praise you, Lord, and we love you in Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. How can you not worship the Lord? Sabi ng song, ikaw ay tapat sa habang buhay. Kahit ba na-aksidente yung kapatid ko, tapat ang Lord? Kahit ba meron kaming pinagdadaanan sa pamilya, tapat yung Lord? Ika'y tapat sa habang buhay. Ito yung isang insight ko nito mga nakaraan, share ko lang. I believe in my heart that hindsight is a grace of God sa believer, sa mananampalataya kay Jesus. Kasi kahit anong pait nung karanasan mo dati, dahil nandito ka ngayon, physical church or online worshiper, dahil nandito ka ngayon, pwede mong balikan at may grace si God na balikan na, kaya pala, kasi mabuti ang Diyos sa akin. Amen po ba? Meron po ba tayo mga ganung moments na natutulala ka? Kaya pala nangyari yun dahil pinagpapala ako ng Lord, iniingatan ako ng Lord, kinukorek ako ng Lord, because He is good all the time. Amen po ba? Okay. So, for 21 days, magsasalo tayo sa mga promises ni God. And for day 1, sabi ni God, I will save you. Okay? Sa Romans po yan. Makikita nyo doon sa inyong mga booklets. So tonight, to talk to us more about the topic, the promise of God, that He will save us, allow me to introduce my sister from another mother, si Hazel Martires Naval. God bless you. God is good. All the time and God is good. Magandang gabi po sa Panginoon, magandang gabi po sa lahat. Ganito po pala talaga, Pastor, ang pakiramdam. Pero salamat po, nakita po ako dito. Yes. Thank you. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Hindi po natin masasabi na hindi po talaga nanginginig. Nanginginig po.
Pero I will save you, baka yun, masasave talaga ako ng Panginoon dito. Amen. Isang pasasalamat po sa pagtugon ng Panginoon na rinig niyo po yung ang aking testimony last year. Yun po pala ay isang pagsunod. Ito rin po, nakakatayo po ako ng walang pain. Pinagaling ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Doon po sa pray and fasting po yun. Talagang napakabuti ng Panginoon. At hindi pa nagsisimula na iiyak na. Pero dahil yun po walang katulad ang ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa goodness mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ang presence mo lang ang siyang kailangan namin. Without your Holy Spirit, Lord, hindi po namin maririnig ang iyong salita. Kaya, Panginoon, mangusap ka at maranasan ka ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Medyo may liwanag po kasi. Sa pagpasok ng bagong taon ay siguradong may mga naiisip po tayo na gusto nating mangyari sa ating pamilya o kahit sa kaibigan, sa ating bansa at syempre sa pansariling naisin na mga pagpapala. Pero ano nga ba ang pinakamahalaga na dapat nating malaman? Dapat na maganap at hangarin sa ating buhay. Ang teksto po na ating pag-uusapan ay makikita sa Romans 10:9-10. At ito po ang sinasabi. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Glory to God. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, sobrang simple at sobrang powerful ng promise na ito. Hindi komplikado ang salvation dahil kung sasambitin ng inyong mga labi, ng ating mga labi ang pagsisisi at papasukin si Jesus sa puso mo at maniniwala na siya ay Diyos, naroon ang kaligtasan. Hindi nakabase sa religion, or sa mga activities, or sa ministries, o kahit nasabihin mo na ikaw ay mabait naman na tao. Ito ay batay sa puso na tinitingnan ng Panginoon at batay sa pananampalataya natin. Sabi sa Romans 10:9-10, kapag naniwala ka kay Jesus at inamin na siya ay Panginoon ng buhay mo, ikaw ay maliligtas. May kaligtasan na mangyayari. Ibig sabihin, Jesus saves. He can save us, not our good works. Sabi sa Efeso 2:8-9. Sabi doon ay, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. At sabi sa 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman, not by our works. Kaya, dahil sa mga ginagawa nating mabubuti, hindi po iyon sa Kanya. It is also a gift. Salvation is a gift. It is not a reward. Walang bearing ang mga mabubuting gawa para sa kaligtasan. Dahil God made it simple So, walang makakapagsabi na, hindi ko kaya. Walang maraming dapat gawin para maligtas dahil ginawa na ng Diyos na gawin itong simple at para hindi nating masabing, hindi ko kaya. Anyone who comes to Jesus is welcomed, forgiven, and restored. Praise God! Kahit sino magnais na lumapit kay Jesus ay welcome. Dahil handa niyang ipagkaloob ang kapatawaran at ang nais natin na makamtan na mabago ang buhay natin. Ito ang nais sabihin ng Diyos sa iyo ngayon, I will save you fully, completely, and forever. Ililigtas ka ng buong buo. At kung di mo man natagpuan dito sa mundo, ang forever,
ay meron sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito half salvation, kundi buong-buong pagliligtas. Buong-buo. Secured ka at ito ay eternal. Sa isang magulang na ginagawa ang lahat para sa anak, lalo pa ang ating Diyos sa langit na sabihin, I will save you. When God says this, He declares, anak, hindi mo kailangan iligtas ang sarili mo. Kasi wala tayong kakayahan na gawin ito. Wala. So wala nang iba pang gagawin na kung ano-ano para matanggap ang kaligtasan. Siya lang. Ako ang gumawa ng daan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi sa John 14:6. Sa krus tinapos na. Tapos na. Ang kailangan mo lang ay maniwala at tumanggap. God's saving love is available now. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Bakit po ngayon? Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ang araw ng kaligtasan. Amen. Kaya dapat po, remember your identity in Christ. Ika'y ligtas na, kaya hindi mo na kailangan na mamuhay sa guilt, sa shame, or fear. Na isuko mo na sa Panginoon. Iyon kaya, ika'y anak na niya. There is assurance of salvation. Number 2, walk in obedience as someone saved. Nakikita ang pagsunod na ginagawa sa Diyos na nagligtas sa iyo at sa akin. Kilala mo kung sino nagligtas, di ba? So, nandun yung pagsunod natin. Pangatlo, share this simple message with someone. Kung narinig mo na, ay, naligtas ka, bakit hindi natin i-share ito sa iba? Hindi natin ito kikimkimin. Hindi natin hahayaan na tayo lang ang may kaligtasan. Hindi natin kikimkimin yung sarili lang natin na mabuting balita ng kaligtasan na natanggap natin. Ito ay dapat na ibahagi sa iba. Kung may kakilala ka na nangangailangan ng pag-asa, ay pwede natin sabihin ang nakasulat sa Romans 10:9-10. Live with gratitude dahil sa naranasang kaligtasan. A saved heart becomes a grateful heart. Kanina po, sabi ko sa Panginoon, may isang awitin po ako narinig. Pero hihilingin ko po sana na may ibang kumanta, pero hayaan niyo po, pagpaumanhin niyo po. Pero ito po ay napakaganda ng awitin. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you that your salvation is your gift and not my achievement. Strengthen my faith today. Help me walk in your grace and teach me to live as someone fully saved by you. In Jesus' name, amen. Praise God. Thank you, Sister Hazel. God of fulfilled promises. Sabihan nga po natin, God of... Naniniwala po ako, lahat po tayo narito ngayon because of that promise of God na tinanggap po ng bawat isa sa atin. Lahat po ng niligtas ng Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa simula po ng ating prayer and fasting ngayong gabi, maganda pong alalahanin ng bawat isa sa atin yung panahon na kailan po ba natin tinanggap yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At sa pagkakataon pong ito,
Sa unang araw po ng ating prayer and fasting, o unang gabi po, sabi ko nga mahalaga po na una nating idulog sa Panginoon. Yung kaligtasan na natanggap natin ay patuloy na lumago po sa buhay ng bawat isa at ma-restore po ang ating spiritual life dahil naniniwala po ako na pag ang spiritual life natin ang ni-restore ng Panginoon, una sa lahat ay hindi po malayong lahat ng aspeto ng buhay natin na i-restore din po ng Panginoon. Kaya at this point po, pwede po ba tayong kumuha ng kapartner? Tigda dalawa lang po. Bali, dalawa lang po kayo. Sige po, grab a partner. Yan. So, tigda dalawa lang po ha. Para mas intimate po yung pag-sharing po natin. Okay? So, kung may partner na po kayo, meron na po kayong kapartner, tayo po'y mananalangin sa restoration po ng ating spiritual life. At sa inyo pong magka-partner, ito po ang ating ito po ang ating pag-uusapan bilang pagninilay doon po sa ating narinig na mensahe po ngayong gabi mula kay Teacher Hazel. Pag-usapan po natin sa ating kapartner ay alalahanin niyo po, kayo pong magkapartner, kailan niyo po naranasan yung kaligtasan mula sa Panginoon. Kung naalala niyo pa po yung exact date o exact year, ikwento niyo po sa inyong kapartner, pag-usapan niyo po. At pag napag-usapan nyo na po yun ay sabihin nyo rin po sa bawat isa, sa inyo pong kapartner, bakit po kayo nakakatiyak? What make you sure na kayo po ay talagang niligtas na po ng ating Panginoon? Okay, so tayo po ay bibigyan po tayo ng 3 minutes para po i-discuss po yan. Sige po, mag-usap na po tayong magkagrupo.
Okay. Mukhang lahat po ay nakapag-share na po. No? Yun. Nag-alarm na. Okay, so nakapag-share po ba ang lahat? Na-share po ba natin kung kailan natin tinanggap ang Panginoon? At ano pong sagot ng kapartner niyo dun sa tanong na paano siya nakakatiyak na siya'y ligtas na? Ano pong sagot ng inyong mga kapartner? Alam niyo po ba ang sagot po ay nandun pa rin sa promise ng Panginoon? Sabi po sa unang 1 chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So yung salita ng Diyos, siya pa rin yung nagko-confirm, nagsusure sa atin na tayo po ay ligtas na. Ano pa po? The work of the Holy Spirit in our lives, di po ba? Sabi sa Roma 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At siguro mahalaga din po, no, talagang alam natin na talaga tayo'y ligtas na ay yung may evidence na po ng buhay na binago ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung tayo'y dati masuwayin sa Diyos, ngayon ay minamahal na natin ang Diyos at marunong na rin tayo magmahal sa ating kapwa. Amen? So I hope yun po yung na-share din ng ating mga kasama. At gaya nga po na nabanggit ko kanina, tayo po pupunta naman sa pangalawang prayer focus or prayer number 2 natin. So sabi ko nga, tayo po magpipray about our spiritual restoration. So ito pong ating ipapanalangin. With your partner again, ito po, ipanalangin po natin na mabuhay, na lumalakad sa halimbawa ni Jesus at laging saliksikin ang sarili, puso, diwa, kalooban, sa tuwi-tuwi na. Bilang panalangin po natin ito para tayo po'y patuloy na palaguin ng Panginoon sa ating spiritual life. Ito po ang pagpipray natin sa ating pong magkakapartner. Sige po, tayo po ay may 3 minutes po to pray for one another. Pwede nyo pong tignan sa booklet po ninyo yung prayer number 2 po na yon. Prayer 1, prayer 1 po yun ating pagpipray ngayon. Let's pray.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po na bawat isa po sa amin ay tinanggap ang kaligtasan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo nang kami kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, hindi po doon natatapos ang lahat. May dakilang layunin ka po sa buhay namin at nais mo po kaming gamitin, Panginoon. Kaya we pray, O Lord, na patuloy kang magtakda ng pagbabago po sa buhay ng bawat isa, na kami po'y maging ilaw, maging asin po, Panginoon, kung saan mo kami nilalagay, Lord. Makita po sa aming pamumuhay na kami po ay tunay na ligtas dahil nakikita po sa amin ang kabutihan, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula po sa iyo, Lord God. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. As we start this prayer and fasting, Lord, we pray, Lord, yung aming spiritual life ay patuloy mo pong palaguin, patuloy mo pong palalimin, Panginoon, at patuloy ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This time po, tayo po'y mananalangin naman based po doon sa ating tinanggap na pangako ng Panginoon na inihayag po sa atin kanina from Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ano pong sabi doon muli? Kung ipapahayag mong si Jesus ay Panginoon at sasampalatayanan mo siya sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. At this time po, ipanalangin po natin. Ang panalangin po na ito ng ating mga bibig ay laging ipagtapat, ipahayag ang katotohanan si Jesus ay Panginoon at siya'y buhay na Diyos. At pangalawa po ay magpasalamat sa kaligtasang tinanggap at ibahagi rin sa iba pang mga taong maihahatid sa Panginoon. Together with your partner, sige po, ipanalangin po natin ito.
Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Una sa lahat, Lord God, kami po yung nagagalak na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay may kaligtasan, Lord. Naligtas dahil po sa iyo, Panginoon. Pero Lord, at the same time, Panginoon, kami rin po ay naghahangad na hindi lamang po kami ang makatagpo sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nananalangin, Lord, na ang mga tao, Lord, lalo na po ang mga kapamilya namin, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, o kahit mga taong hindi namin kakilala, Panginoon, nangangailangan din po sila ng kaligtasan nagmumula sa iyo, Lord God. Sabi rin sa iyong salita, paano sila maliligtas kung walang magpapahayag ng iyong salita, Panginoon? Kaya't I pray, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, na iglesyang ito, ang bawat isa sa amin, ay patuloy mo pong gamitin, Lord God, upang maipahayag ang mabuting balita ng iyong kaligtasan, Lord God. Gamitin mo po kami, gamitin mo po ang aming iglesia, ang aming mga buhay, Lord God, to proclaim this good news, Panginoon, sa marami pang mga tao, Panginoon, hindi lang po dito sa aming bansa, maging sa ibang mga lugar, ibang mga bansa, Panginoon. That you are Jesus, our Savior. You are the Lord. You are the King of Kings. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord, na tutugunin mo po ang panalangin namin na ito, Panginoon. Salamat sa iglesyang ito na tinawag mo po, Lord, upang humayo at mag-church plant, mag-conduct ng mga OBS, Panginoon. And I pray, Lord, this year, marami kang tatawaging mga kalalakihan at kababaihan, Panginoon, na magkukumit, O God, sa mga gawain mo po na ito, Lord God. Marami pong salamat, Lord. Kami po'y tumatayo sa iyong pangako, Panginoon. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Pastor Risa. A reminder po sa ating yellow slip para sa prayer requests and blue slip para sa praise items. I hope ready na kayo at meron ng fill out nyo na yung mga prayer requests, yellow and blue praise items. But before that, sabay-sabay po natin gagawin yan. Ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa reading natin ngayong araw tungkol sa generosity? Okay, ano ba yung reading natin ngayong araw? It's Leviticus chapter 19. Di po ba? Ang Diyos natin ay mapagbigay. Amen po ba? We have a generous God. At ano kaya ang sinasabi niya sa Leviticus 19 about generosity? Let me share this verse. Kung mag-aani kayo sa verse 9 to 10, kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid. At huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo yon para sa mahirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So hindi naman tayo nagtatanim ng ubas at wala naman tayong ubasan. Pero I believe God is telling us to be generous dito sa verse nito, Leviticus 19 verse 9 to 10. Na kakalingain natin yung iba. When we give, it's a symbol of generosity. When we bring our tithes, it's generosity. When we help people in need, it's generosity. And I hope we're doing it for the Lord. Dahil in the spirit of Leviticus 19 verse 9 to 10. At ngayon po, kung ready na kayo sa inyong mga yellow slip and blue slip, munti ko na sabihin pink slip, pwede po tayong lahat ay sabay-sabay na tumayo. At dito po ilalagay yung sabay-sabay na sa offering nyo, yung yellow slip and blue slip. Saan po ang offering? Dito daw sa mga basket and yung mga slips, left and right, kahit saan po diyan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. But before, tayo po muna tayo and let us pray for our offering, no? Let's pray, Lord, we thank you dahil meron kaming opportunity na maging generous. Meron kaming pagkakataon na magbigay, Panginoon. Salamat po dito sa aming mga hawak-hawak na salapi na ibinibigay po namin para sa iyo at para sa iyong ministry dito sa church, Panginoon. Thank you, Lord. Pagpalain nyo. In Jesus' name. Amen. Amen.
Ayan, napaganda pong pagmasdan na ang mga mananampalataya ay nakapila at nagkakaloob. Para po sa ating mga online worshipers, I believe naka-flash sa screen yung ating mga online bank account at pwede nyo pong ihulog. At meron po tayong GCash na sa bills. No? Doon sa bills payment, hanapin nyo po sa GCash yung TMCC. At pwede po kayo magbigay ng offering and tithes doon. Alright. Salamat po sa inyo ng mga nagbigay. May humahabol pa. Thank you. God bless you all. Okay. Part 2 ng ating prayer time. Part 1 pa lang, naghirapan na ako. Nag-struggle po ako doon sa tanong na paano mo nasisiguro na ikaw ay kay Jesus. Paligoy-ligoy po yung sagot ko. Buti na lang ang katabi ko ay ang misis ko. Ang sagot niya napakasimple. Dahil, kaya ako sigurado na nasa akin si Jesus ay dahil sumasa akin ang Holy Spirit. Praise God. Dapat pala gano'n. No? Tutulungan po tayo muli ni Pastor Risa for part 2 ng ating prayer time. Hindi pa po tapos ang ating pananalangin. At this time po, ay pagpipray po natin ang prayer focus natin for tonight na ministry po ng ating church, ang Men's Net. So, meron po tayong 5 prayer items po under Men's Net at doon po sa kapartner nyo kanina, mag-partner po ulit kayo at ipag-pray po ninyo itong mga prayer items po na ito. So, may 10 minutes po tayo para po ipanalangin.
Tayo po yung mag-pray. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang Men's Net. Salamat, Panginoon, na nakikita po namin kung paano ka po kumikilos sa buhay ng aming pong mga katatayan, mga kalalakihan po dito po sa iglesyang ito, Lord. Lord, we pray na marami pa po ikaw na tatawagin na mga katulad po nila, Panginoon, at ititindig mo sila, itatayo mo po sila as spiritual leaders ng kanilang mga families and even sa kanilang mga work, Panginoon, sa kanilang mga friends, O God. Salamat po sa buhay nila. Kayo po ang patuloy na magbigay protection po sa kanila at patuloy, Lord, na magpakahayag ka din po sa kanila. Patuloy silang lumalim, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo, Lord God, at patuloy po, Lord God, na gamitin mo rin po sila, Panginoon, sa anumang pong kaparaanan. Salamat, Lord. Pagpalain mo po ang Men's Net, ang tagapanguna po nito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. On behalf of the Men on Fire, tayo nga po yung mga Men on Fire. Pwede bang tumayo? Okay. On behalf of the Men on Fire, salamat po sa prayer nyo para sa amin. We claim that in Jesus na yun po ay matutupad sa Men on Fire. Napakaaga pa ng taon pero I feel in my heart na meron pong gagawing bago ang Diyos para sa Men on Fire. So salamat po. Praise God. Amen, amen sa inyong mga prayers. Amen. Hindi po, makakaupo na. Excited ang mga Men on Fire. Men of Promise. Okay. Yellow sleep and blue sleep. Yellow sleep for prayers, blue sleep for answered prayers. Pwede bang mag-uwi? Pwede pong mag-uwi at yung pong mga prayer request nyo for tomorrow ay pwede nyo nang gawin sa bahay. At kung may praise items na for tomorrow, pwede nyo na rin gawin. Gano'ng kadami ang pwedeng iuwi? Pwede po kayong mag-uwi para sa kapamilya nyo dahil gawin nyo po itong tool para i-offer yung prayer para sa kanila. Para sa kaibigan, para sa mga kaopisina, kung sila may mga sakit, pasulat doon yung mga prayer request. At bandang huli, pray, care, share. Pwede na po natin silang sharean tungkol kay Jesus. Amen po ba? Paano kung hindi ko makita yung aking yellow slip? Well, magsulat din na kayo sa papel sa bahay at pwede naman yun din ang ihulog nyo. Paano yung mga online worshipers? Again, as we go live, pwede po kayong mag-comment ng inyong prayer items at praise items. Ngayon, kahit tapos na yung broadcast, pwede pa rin mag-comment up to a certain extent. Ilagay nyo lang po yan dyan and trust na yan po ay nire-review at inililista ng ating mga intercessors. Ano pa ang pwedeng gawin? So again, kung wala pa ho kayong extra prayer and yellow and blue slip, magbulsa na po kayo. Iba na yung handa. No? Dahil sigurado, meron kayong prayer item and praise items. Ano pa? Wala nang further announcement, Kuya Gid. Nasa ba si Kuya? Wala na, no? Ibabalik ko ulit. Meron ba dito? Okay, so day 1 pa lang ng 21-day prayer and fasting. Hang tight. Meron pa tayong 20 days. At patuloy tayo magpe-pray. We seek, we surrender, and we strengthen. Again, yung reminder ko kanina, linger a little longer to pray. Gawin po natin sa ating puso yun na wag natin minamadali. No? Pag nakita mo yung best friend mo, kahit daling araw na, hindi pa kayo naghihiwalay. Pero si Lord, 5 minutes, wala na, no? Tulog na. So hindi po natin dapat ginagawa. No? We pray for 21 days again to cultivate in us the longing to be with God. Balikan po natin ulit si Pastor Risa na yata ulit ang for this part. Sorry. Thank you po, Chairman Ega. Tayo po ay patapos na po sa ating gawain ngayong gabi. Nanyaya ko pong tumayo po ang lahat. Doon po sa narinig nating mensahe kanina about sa first promise ng Panginoon. Sabi po doon sa Romans 10, 9 to 10 sabi doon.
If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Doon naman po sa ating theme for this year, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ano pong napansin niyo po sa parehong verse na ating pong pinagnilayan po ngayong gabi? Ano po yung lumulutang na pangalan po doon? The name of Jesus. Yung salvation galing kay Jesus, nagmumula sa pananampalataya kay Jesus, at sabi naman po doon sa 2 Corinthians, ang lahat ng pangako ng Panginoon ay yes in Christ. So as we end tonight, maging paalala po sa atin that Jesus will always be enough para sa lahat ng ating pangangailangan. Salvation, good health, restoration, ano man po ang ating inilagay na prayer request dyan po sa ating prayer box. Pangawakan po natin ang pangako ng Panginoon. They are yes in Christ. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord God, muli sa gabing ito. Salamat sa kagalakan na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil ikaw na nangako ay hindi katulad namin mga tao na hindi marunong tumupad sa mga pangako. Salamat na ikaw ang Diyos na tapat. Salamat na ikaw ang Diyos na hindi sinungaling, na kung ano man ang sinabi mo ay gagawin mo, Panginoon. Lord, ang salita mo ay not just mere words, Panginoon. Hindi lamang siya salita, kundi ito po'y mapanghahawakan namin bilang mga anak mo at bilang mga mananampalataya. Salamat, Panginoon. Hindi ka lamang Diyos na mabuti, hindi ka lamang Diyos na tapat, kundi lahat-lahat na, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin, Lord. Wala kang hindi kayang ibigay sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Sa lahat po ng aming mga dinulog sa iyong panalangin, mga pasasalamat, Lord, na naisulat namin, or even, Lord, yung mga nasa heart namin, Panginoon, na hindi na namin naisulat, Lord, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng ito. At sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, O Diyos. Kami po'y uuwi, Panginoon, aalis sa lugar na ito. Dala-dala po yung kagalakan, Panginoon, yung pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God, na may katugunan sa iyo ang lahat ng aming panalangin. They are yes in Christ. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. At nawa, Lord, gaya nga ng sinabi kanina, kami rin po na may pangako sa iyo, itulungan mo rin kaming matupad po namin ang mga pangako na ito sa biyaya mo po, Panginoon. Muli, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo. Hayaan mo, Lord, na bukas ay magkasama-sama kaming muli. Marami pa kaming makasama, Panginoon, ng mga kapatid namin, Lord, na hindi po nakarating ngayon, and even yung mga nasa online, Lord. We pray, O Lord, na makasama namin sila personally dito po sa lugar na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba ngayong gabi, at nawa patuloy naming maranasan ang dakilang pag-ibig mo po, aming Diyos Ama, ang pagliligtas mo, Panginoong Jesus, at ang pagsama mo po sa aming banal na Espiritu. Ito po ang sumaamin ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Lahat po magsabi ng Amen. Good night po, and God bless po sa lahat. Taking po. By cell group. Magpipicture daw. So yung mga magkaka-cell group po,